God's children, it has always been our lifestyle to worship the Lord and bring Him glory in everything that we do. We always give our best to God because we know that we cannot outgive Him. He got our back and He will always provide. Part of our worship to the Lord is our giving. We may be in the middle of crisis, but we will still hold on to what the Lord has promised. As the Bible says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." With a cheerful heart, we can bring our tithes and offering at Raining Home. We can also give through GCash, or we can contact our respective life group leaders to help us on how to remain faithful in the Lord through our giving. Let us always remember that it's not what we do, it's who we are. We give simply because we love. Let's give! Sing this. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Sing God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Cause who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. 'Cause who am I, Lord? Who am I that you are mindful of me, that you hear me? 'Cause when I call, 'cause is it true that you are thinking of me? Is it true that you are thinking of me? It's how you love me, God. How you love me. So amazing. It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. So who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? 'Cause is it true? Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's so amazing. It's amazing. So amazing. It's amazing. Switching. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He
declare, I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. Oh, I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. It's a new era, let it begin. It's untold favor, we're walking in. Your word was spoken, and we believe. You pour a blessing, and we receive it. Oh, it's a new day, we're on top of the world, top of the world. Oh, it's a new sound that we're singing. Let's sing! Everybody celebrate, 'cause we're living in the greatest days. Lifting up the highest praise, 'cause you're worthy, you're worthy, you're worthy. Whoa, oh, oh, 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 whoa, oh, oh. We're dreaming bigger, we're stretching out. Our faith is rising, the future now. We're moving forward, no turning back. Your plan unfolding, and we receive it. Oh, it's a new day, we're on top of the world, top of the world. And oh, it's a new sound that we're singing. Everybody celebrate, 'cause we're living in the greatest days. Lifting up the highest praise, 'cause you're worthy, you're worthy, worthy. Blessing that we can't contain. Blessing that we can't contain. There are miracles we can't explain. Dancing in this joy again, 'cause you're worthy, you're worthy, you're worthy. Yes, yes, Lord, we agree that yes, yes, it's in your heart to bless, bless. Lord, we receive it. We believe and we receive it today, guys. Yes, yes, Lord, we agree that yes, yes, it's in your heart to bless, bless. Lord, we receive it. Yes, yes, Lord, we release it. Yes, yes, all of your people, bless, bless. Lord, we believe it. Everybody celebrate, 'cause we're living in the greatest days. Lifting the highest praise, 'cause you're worthy, you're worthy, you're worthy, you're worthy. Blessing that we can't contain. There are miracles we can't explain. Dancing in this joy again, 'cause you're worthy, you're worthy, you're worthy. Oh, 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 oh. Come on, highest praise to the Lord. Lord, how we thank you for this another month and another era that was about to come in our lives, Lord. Thank you so much for another week, for another protection, guidance, and healing we receive from you. So right now, just set your hearts today that we're just here to receive from the Lord and to worship His name.
Yung ministry, additional na lang yan. But the main reason why we're here is because it's God. Hindi dahil nandito yung friends natin, hindi dahil nandito yung ka-team natin, kasal natin, but it's all about God. This story is all about Him. It's not about us, it's not about me, it's all about Him. So right now, continue to worship the Lord in the atmosphere of worship. Just thank His name, adore His name, give praises to His name. How you love me, God. Oh. 'Cause He is jealous for me. Love's like a hurricane. I am a tree bending beneath the weight of His wind and mercy. When all of a sudden I am unaware of this affliction's eclipsed by glory, and I realize just how beautiful you are and how great your affections are for me. And oh, how He loves us so. Oh, how He loves us. How He loves us all. For me, 'cause He is jealous for me. Love's like a hurricane. I am a tree bending beneath the weight of His wind and mercy. When all of a sudden I am unaware of this affliction's eclipsed by glory, and I realize just how beautiful you are and how great your affections are for me. And oh, how He loves us all. Oh, how He loves us. How He loves us all. Oh, no. How You love me. It's how You reach out for me. Oh, yes, He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. Yes, He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. And we are His portion and He is our prize. Drawn to redemption by the grace in His eyes. If grace is an ocean, we're all sinking. So heaven meets earth like an unforeseen kiss, and my heart turns violently inside of my chest. I don't have time to maintain this rigorous
Yes, He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. 'Cause oh, to be like You, I give all I have just to know You. Jesus, there's no one beside You. Forever the hope in my heart. Oh, to be like Jesus. Oh, to be like You. I give all I have just to know You. 'Cause Jesus, there's no one beside You. Forever the hope in my heart. Oh, to be like You. I give all I have just to know You. 'Cause Jesus, there's no one beside You. Forever the hope in my heart. Oh, to be like You. Oh, to be like You. I give all I have just to know You. 'Cause Jesus, there's no one beside You. Forever the hope in my heart. 'Cause forever the hope. Oh, to be like You. I give all I have just to know You. The beauty of knowing You, Jesus, there's no one beside You, Lord. Forever the hope in my heart. Just to be like You, Lord. Oh, to be like You. I give all I have just to know You. Jesus, there's no one beside You. Forever the hope in my heart. And oh, to be like You. I give all I have just to know You. Jesus, there's no one beside You. Forever the hope in my heart. So once again we sing. Oh, to be like You. I gave all I have just to know You. Jesus, there's no one beside You. Forever the hope in my heart. Lord, hanggang tabubuhay kami sa mundong ito. The hope is forever in our hearts, God. Forever mananatili ang pananampalataya at salita Mo. Dahil tapat Ka sa iyong mga pangako. Tapat Ka sa iyong mga salita. So right now, we continue to worship Your name. Let Your name raise in this place. Let Your Spirit be in the midst of us, O God. How we need Your Spirit, Lord. Taghila ka. Taghila ka. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Amen. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang
Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Aming Ama, aming Ama, O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama, aming Ama, magliwanag ka, magliwanag ka. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Di magbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras,
Come on, palakpakan natin si Lord. Palakpak na para sa Lord. Come on, yung mas malakas. Thank you, God. You are our Lord, our God, and our King. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Passionate, intentional, Ang buhay ng anak ng Diyos, kahanga-hanga yan. Alam mo ba, susubukan ka ng Panginoon sa maliliit na bagay bago ka bigyan ng malaking bagay. Yung katuwiran ng Diyos, yung kabanalan ng Diyos, yung salita ng Diyos, pamuhay mo. Hindi porke lahat ng iniisip mo tama ay tama. Ang tama yung sinasabi ni Lord, passionate ka. Ang buhay mo, you will become great. So wag na wag mo kukontrahin si Lord. Please welcome the senior pastor of Rain. Blessed Sunday sa bawat isa sa atin, mga kasama. So, sa mga first-timers po na nandito ngayon, binabati po namin kayo ng magandang hapon. Ako po si Pastor Lito. And excited po ako na i-share itong word ng Lord sa inyo ngayon. Sino po yung masaya ngayong hapon kasi nandito ka? Malakas tayo. Iningatan tayo ng Panginoon. At higit sa lahat, mapagtagumpay ka. No, mapagtagumpay tayo kasi ang Panginoon ang nagpapalakas sa atin, ang Panginoon ang tumutulong sa atin. So, welcome po sa mga third worship natin po ngayong araw na ito. So, excited tayo na marinig ang salita ng Panginoon. Tama po ba, mga kasama? Excited po ba kayo talaga? O exhausted? No, dapat excited tayo palagi. Ang mga anak ng Diyos laging excited. Wala pong luma sa mga anak ng Diyos, lagi pong fresh. So, yun po yung palagi nating nasain sa harapan ng Panginoon. And welcome po din po natin yung mga nasa online natin. Batiin po natin yung mga nasa online natin. So, we miss you a lot. Sabi mo sa katabi mo, na-miss ka namin. No, sabi mo, na-miss ka ni Lord. At na-miss din kita. No, kasi mahal natin si Lord, mahal natin yung kapwa natin. Tama po ba, mga kasama? So, kaya mahalaga po na naiintindihan natin kasi itong pangalawang buwan pa lang ng taon, meron pong ipiniprepare na maganda ang Diyos sa atin. So this year is a the year of great harvest. No, the year of great harvest. Meron pong matitinding bagay na inihahanda ang Panginoon sa atin. Kaya po dapat i-align natin ang ating mga sarili. Tapos may malalim po tayong understanding. No, kung ano po yung magandang plano ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Are you excited? No, kaya yung mga nasa online po natin, pwede po kayo mag-engage na mag-comment po kayo dyan, i-share po ninyo. At hindi lamang po yun, no, pwede po kayo mag-mention ng inyong mga kaibigan dyan para at least mag-notify po sa kanila and then mapanood po nila to. Hayaan po natin na ang Panginoon mangusap sa atin and I just want to share the message, God called us to be fruitful. God called us to be fruitful. No, parang sa iilan lang 'yan, no? God called us to be fruitful. Ay, yung iba hindi masyado naiintindihan, no? Tinawag ka ng Diyos para maging mabunga. No, tinawag ka ng Diyos para maging kapaki-pakinabang. Tinawag ka ng Diyos para maging mapagtagumpay. So hindi ka tinawag ng Panginoon para mabigo, para malungkot, at para mahirapan sa buhay. So, tinawag ka ng Panginoon para ikaw ay maging mabunga. So, yun po yung message na gusto ng Panginoon na i-share sa bawat isa sa atin because we are focusing on highly spiritual. So, we need to be highly spiritual in order for us to understand these things. So, let us bow our head and let us pray to God. Father, thank you for this opportunity and Father, we want you to be with us, guide us and empower us, and use us for your glory. Father, thank you for your word. And Father, thank you, Father, for calling us to be with you and to do your business here on earth. Father, salamat po ng marami. Kausapin mo po kami. At ang buhay namin, Panginoon, maging pagpapala sa marami. Salamat po. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, si Lord po, powerful po siya. And then, yung word din niya, powerful. So, kung papaano po ito mananalaytay sa atin, tatalab sa atin, depende po ito sa respond natin. No, yung pong ating pag-uugali, yung pong ating pagtugon,
doon po sa salita ng Diyos, malaki po ang epekto nito. Kaya po, lagi kong paulit-ulit na sinasabi, hindi po tayo reliyon. Tayo po ay mga anak ng Diyos. At ang mga anak ng Diyos, kung sino yung tatay natin, may nananalaytay dyan. No, may nananalaytay. Sabihin mo sa katabi mo, may nananalaytay sa'yo. So, ang nananalaytay sa atin, yung pong, kung ano yung Diyos, yan din po yung maaabot natin. Kung ano yung gusto ng Diyos, yun po yung mararating natin. At alam nyo, dito sa ating pag-uusapan ngayon, in the book of Judges, chapter 6, meron po ditong account na tinawag ang Panginoon mula po sa hindi kilala. Simula sa hindi sikat. Simula sa pinakamaliit. Simula sa hindi pinapansin, pero tinawag ng Panginoon. So mga ordinaryong tao ang tinatawag ng Panginoon at depende sa pag-respond natin kung paano magkakaroon ng bisa ito. In Judges chapter 6 verse 10 said, ang sabi ng verse, ganito po yung sabi, no, sa verse 12, no, it is all about Gideon. Sabi ng Lord kay Gideon, when the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, the Lord is with you, mighty warrior. The Lord is with you, mighty warrior. So, napakagandang pagbati ng Panginoon na sabi diyan, ang Panginoon ay sumasayo, ikaw ay makapangyarihan, ikaw ay malakas na mandirigma. Alam niyo po ba na ang buhay natin ay digmaan? Ito po ay punong-puno ng labanan ng mabuti at masama. Kaya kung tayo ay mahina, hindi tayo magtatagumpay. So kaya po sa buhay, maunawaan natin na hindi po tayo kayang mabuhay na wala ang Diyos. At hindi tayo mabubuhay nang hindi tayo totoo. Kaya napaka-importante nitong yung salitang ito, the Lord is with you. The Lord is with you. Sino dito excited ka na alam mo na sasamahan ka ng Panginoon? Because Jesus means, Jesus is all about Emmanuel. Ang ibig sabihin ng Emmanuel, God is with us. If God is with you, who can be against you? So you will become a mighty warrior. You will become a fighter. You will never become a quitter. You are a fighter. Pakisabi sa katabi, palaban ka. Now, sino dito yung nararamdaman mo, gusto mo na sumuko sa buhay? Kasi pakiramdam mo, talunan na. Pakiramdam mo, walang nagagawa, walang nangyayari. Pero ito ngayon ang katapusan. Pakisabi sa katabi, katapos ang araw mo na yan. Meron pong senaryo kasi dito kung bakit ang Panginoon tumawag ng mga ganitong klaseng tao, merong ipagagawa ang Diyos sa kanya. Sabi po ng verse 13, sabi niya, ang respond niya dito, ganito, negative yung respond niya. Pardon me, my Lord. Gideon replied, but if the Lord is with us, why has all this happened to us? Where are all His wonders that our ancestors told us about when they said, did not the Lord bring us up out of Egypt? But now, the Lord has abandoned us and given us into the hand of Midian. So itong si Gideon, nagtatanong siya kasi may pangit siyang sitwasyon. May pangit siyang kondisyon. Sino dito yung may pangit na sitwasyon at kondisyon? So ang tendency ng mga yan nagtatanong, Panginoon, nasaan ka? Bakit walang nangyayari? Nasaan yung sinasabi ng iyong salita na makapangyarihan ka? Pinalabas mo ang iyong mga anak sa Ehipto, nasaan na yon? Bakit nag-iisa na kami ngayon? Bakit hindi mo kami sinasamahan? So those people are oppressed people. Those statements are statements of the oppressed people. Yung mga taong wala ng pag-asa. Yung mga taong nahihirapan na. Yung mga taong wala nang magawa. Hinahanap na ang Diyos. No, hinahanap na ang Diyos. Tandaan nyo mga kasama, kaya nangyari ito, na-experience niya kasi may situation ng bansang Israel. Ang bansang Israel, meron pong hindi ginawang tama. Kaya pag merong hindi ginawang tama, may ginawang mali, may epekto ito.
At hindi lang ito, kapag halimbawa ako ang gumawa ng mali, hindi lang ako maapektuhan. Damay ang aking pamilya. Damay ang bansang Pilipinas. Kaya, ang bawat isa sa atin, we are called by God to be fruitful, not just for ourselves, but for our nation. So, sabihin mo sa katabi mo, pagpapala ka sa bansang Pilipinas. So itong si Gideon, nagtatanong siya, bakit puro pangit ang nangyayari sa amin? Nasaan ang kapangyarihan mo? Bakit nasaan yung kinukwento ng mga ninuno namin sa amin? Na ikaw ay makapangyarihan. So ito yung tanong na, totoo ba na kapag ka mga pangit na nangyayari sa buhay mo, ang Diyos ang tinatanong? Eh, kaya ka naman nagkaganyan, hindi naman gusto ng Diyos yan, ikaw ang gumawa niyan. So gusto kong ipaunawa sa inyo na kung bakit nagkaganito ang sitwasyon, kasi merong nangyari sa bansang Israel doon sa context nito. Tingnan nyo ang verse 1 ng chapter 6. Bakit na-experience ito ni Gideon? Nung tinawag siya ng Panginoon, God be with you, mighty warrior of God, sabi niya, hindi ko matanggap to. Sabi niya, yung ginawa ng Panginoon, wala na. Sabi niya, pardon me. Kasi ganito na yung experience na meron na siyang resulta ng ginawa ng mga nakaraan. Sabi mo sa katabi mo, yung iyong kasalukuyan, resulta ng nakaraan. Pag gumawa ka ng pangit nung nakaraan, pangit ang kasalukuyan mo. Hindi naman pwedeng gumawa ka ng pangit, gumawa ka ng maganda nung nakaraan, pangit ang kasalukuyan mo. Hindi pwedeng ganon. Pag gumawa ka ng maganda, maganda ang kasalukuyan mo. Pag gumawa ka ng pangit, pangit ang kasalukuyan mo. Sabihin mo sa katabi mo, pangit. Masama. Huwag gagawin. So, kung ano ka ngayon, tingnan mo yung katabi mo, kung ano yan ngayon, yan ang bunga ng nakaraan. Tingnan mo yung itsura niya, kung paano siya tumindig, paano siya magsalita, paano siya mag-isip. May ginawa yan eh. Alam niyo po ba na kung ano ang ginawa mo, magre-reflect sa pagkatao mo? So, itong si Gideon, may ginawa ang bansang Israel at damay siya doon. Hindi siya exempted, but God called him. But God called him. Ito po yung context niyan. Sabi niya, again, the Israelite did evil in the eyes of the Lord. Sabi mo sa katabi mo, again. Sino dito yung alam mo ng mali, nagagawa mo pa muli? Again. So, ito yung scenario na yun. Hindi na po uso yan ngayon. Hindi na po yan bago ngayon. Yan po ay matagal ng ugali. Na tayo ngayon nadadamay. Hindi porke nag-church ka, gumagawa ka na ng tama. Kasi kung hindi ka totoo, sayang ang lahat ng to. Walang bunga yan, walang resulta yan. So kaya, sabi diyan, again, the Israelite did evil in the eyes of the Lord. It means to say, this is not new things. This is ordinary. Again, and again, and again. Tinan mo yung katabi mo, again. Alam mo ba, pag gumagawa ka ng mali, nagiging ugali mo yan? Ito na naman, again. Kaya, huwag kayong papayag na, huwag kayong magtutuloy-tuloy. Huwag kayong papayag na magpapahinga kayo. Kasi merong again. Kasi pag nagawa mo yung minsan, may tendency maulit mo. Did evil in the eyes of the Lord. Tandaan niyo po mga kasama, pwedeng sa CCTV camera makapagtago ka pero sa mata ng Diyos hindi. It is possible that you are attending the church, reading your Bible, but you are not doing the will of God. So you are just deceiving yourselves. At lahat ng pangit na ginawa mo, may resulta sa'yo. Pero lahat ng magandang ginawa mo, may resulta din sa'yo. Sino dito yung aamin, may pangit ka nagawa? Sabi mo, congratulations. Sabi mo sa katabi mo, congratulations, umamin ka. Kasi yung pangit na ginawa, may repercussion po yan, may effect.
May effect. Walang problema sa Diyos. Ang Diyos makatuwiran. Ang Diyos may salita niya. Ang Diyos makapangyarihan. Kaya lang yung tao, gumagawa ng masama sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, gumagawa ng masama. So, ito yung epekto nito. Ito yung epekto nito. And for 7 years, how many years? 7. For 7 years, He gave them into the hands of Midianites. So, ibig sabihin, sila ay naging alipin. Ibig sabihin, nasakop sila ng kaaway. Yung po yung nangyari. Kaya, dahilan sa masamang ginawa nila, nasakop sila ng kaaway. Sino dito yung amin na mayroon ka masamang nagawa? Kaya minsan talaga ito, malaking problema natin, ano? Ang daling manisi ng kapwa, ang daling manisi sa Diyos. Sa totoo lang talaga, hindi natin nababantayan yung sarili natin. So, dapat bantayan natin yung sarili natin. No, yung sarili natin dapat maipamuhay natin kung anong ang pinagagawa ng Diyos. Tingnan niyo po kung ano yung nangyaring epekto pa. Binabalikan lang natin yung effect. Pero may tinawag si Lord. So, maaaring makarelate tayo dito. Ano pa yung effect nito? Verse 2, ito pa yung effect niyan. Because of the power of Midian was so oppressive. So ito po yung mapang-alipin, ito po yung mapanakit, ito po yung para kang pinipiga. Naranasan mo na yung para kang pinipigang wala kang magawa. Sino sa inyo nakakapanood ng mixed martial arts? Di ba kahit malakas na malakas ka, basta nasa kalbo may bigay? Bakit? Strong and oppressive. Ang tendency ng kaaway, ang gusto niya, sumuko ka. So, ang sabi niyan, the Israelites prepared shelters for themselves in the mountain clefts and in caves and strongholds. So, wala silang bahay, wala silang lugar na para sa kanila, nagtatago sila sa mga kuweba. Why? Because there is an enemy. And then verse 3, tingnan niyo kung ano nangyayari sa verse 3. Whenever the Israelites planted their crops, the Midianites, Amalekites, and other eastern peoples invaded the country. Imagine mo, pag nagtatanim, tutubo ang tinanim, mamumunga ang tinanim, pagkatapos masasakop na naman sila. Iba makikinabang. Naranasan mo na yon? Ikaw ang nagtanim, iba nakinabang? Because those are the works of the enemy. Hindi yun ang gusto ng Panginoon sa iyo. Ang gusto ng Panginoon, pag nagtanim ka, mag-aani ka. So that is God's design for you. And this is the time God called Gideon. Ito po yung panahon na yon na tinawag siya ng Panginoon. Kaya, sabi sa kanya, imagine mo, they were oppressed. Why? Bakit nangyayari? Dahil sa meron silang masamang ginawa. Pakisabi sa katabi, humanda ka sa mga bagay na nagawa mo ng nakaraan. Sabi mo, sa mga bagay na nagawa mo ng nakaraan, lalabas yan sa kasalukuyan. So tandaan nyo mga kasama, napaka-importante nitong maintindihan natin kasi kapag hindi mo nakitang meron kang mali nung nakaraan, hanggang ngayon, mali ka pa rin. At kapag hindi mo alam na mali yung ngayon mo, pati yung future mo, mali pa rin. So kaya dapat meron tayong understanding. Huwag niyong kontrahin kung anong sinasabi ng Diyos. Huwag niyong kontrahin. Kasi kayo ang masasaktan kasi ang Diyos ay Diyos kahit wala ka. At hindi porke naupo tayo dito pag Sunday, okay na tayo. Ayoko pong pumayag, hindi ko po matanggap na pag namatay tayong lahat, ang tinitingnan po kasi ng Diyos ugali. Hindi ho yung ginagawa. No, ugali. Hindi porke nakaupo ka dito, tagalangit ka na. Pakitingnan mo yung katabi mo. Huwag mo siyang pagdudahan. Sabihin mo, oops, tinuturuan tayo. Sino dito nagpapasalamat ka, tinuturuan ka? Amen. Alam niyo ba, pag pangit ang puso, pinatatamaan na naman tayo. Tandaan niyo po, this is the Word of God. Hindi po kalaban si pastor. We are here to change. Hindi po attendance ang pag-worship. Ang gusto ko pong makita sa inyo, yung nagsisimba ka pero may epekto sa buhay mo. Amen. Do not deceive yourself. So maraming mga tao nagsisimba pero walang pagbabago. Pakisabi sa katabi, walang bunga.
Kaya walang naniniwala sa atin kasi nga, ang buhay natin walang bunga. Pero, ang pinakamasarap na marinig dito, mga kapatid ko, yung salita ng Panginoon. So, the word of God, sabi ng Lord, the Lord is with you, mighty warrior. Are you excited? That you will become a mighty warrior for God? A mighty warrior of God? So, bawat gagawin natin magtatagumpay, hindi tayo kayang pagtawanan ng demonyo. Hindi tayo kayang apihin ng demonyo. Hindi tayo kayang talunin ng demonyo. Because God is with us. And we are a mighty warrior. Wow! Wow! So, alam mo kung ano ang tinitindigan mo, alam mo kung anong pinaglalaban mo, hindi para sa'yo ang evil. You are for good. Kaya kahit konting masama, hindi para sa'yo yan. Huwag mong gagayahin ang mundo kasi iba ka. Namatay si Kristo para sa'yo. So, hindi ka pwedeng nakikipaglaro sa kasalanan. Iba ang uri ng buhay mo. Kaya, napakahalaga nito, you are called by God to be fruitful. But the most important thing, it is not for yourselves, but it is for our nation. At ang sabi niya, bakit naaapi kami ngayon? Bakit naghihirap kami ngayon? Verse 14. Itong sabi ng Panginoon sa kanya, bago sabihin yung I am with you, sabi niya verse 14, the Lord turned to him and said, go in the strength you have, and save Israel out of Midian's hand. Am I sending you? Mga kasama, itong si Gideon, in his time, merong troubles, merong difficulties, merong oppressions. And si Gideon, he was an Israelite people. He was an Israelite person. And I tell you that God has a habit of business of calling His people. Tinawag ka ng Panginoon. Pakisabi sa katabi, tinawag ka ng Panginoon. Kaya ka nandito ngayon. No, kaya ka nandito ngayon. You are not an accident. God is calling you to be fruitful. God is calling you to be productive. So God is calling you to be like that because that is your design. So sabi niya, am I not sending you? Look at this. How Gideon look at himself. And maybe, baka ito rin yung nararanasan natin. Oppressed na tayo, wala na tayong magawa, pero ganito pa yung sitwasyon natin. Verse 15. Sabi ng verse 15, but Lord, Gideon asked, how can I save Israel? Mga kasama, yung ginagawa mo, yung uri ng pamumuhay mo, blessing ka sa bansang Pilipinas. We are building our nation. No, we are building our nation. Kaya nation builder tayo. Inaayos natin ang buhay natin para sa bansang Pilipinas. Kaya pakisabi sa katabi mo, umayos ka. Totoo ba na maraming mga tao wala sa ayos? Buti pa buhok, inayos. Damit, inayos. Kilay, inayos. Buhay na lang hindi. Nagigets niyo po ba mga kasama? Kasi natural na sa atin na nangyayari na magulo ang buhay. But sabi niya, but Gideon asked, how can I save Israel? Bakit? Ano yung kanyang sitwasyon? Ano yung kanyang kondisyon? Oppressed sila, may mga kaaway. Sabi niya, my clan is the weakest in Manasseh. Sabi niya, yung lahi ko pinakamahina sa amin, angkan. And then sabi niya, yung lahi niya pinakamahina sa angkan, and sabi niya, I am the least in my family. Sobra na yan, no? Para bang kawawa ako. Maliit na nga, kami pa yung pinakahuli. Buti na lang maliit ka, pero cute ka. Sino dito yung excited ka na alam mo may matinding gagawin ng Lord sa'yo? So, sabi ng Panginoon sa kanya, sabi niya, ako yung pinakamalit. And then verse 16 says, the Lord answered, I will be with you. Are you excited for that word? I will be with you. Sabi niyan, sabi dito, I will be with you. And you will strike down all the Midianites. Sabi niya, titirahin mo lahat ang mga kaaway. And sabi niya, all the Midianites and leaving none alive. Sabi mo sa katabi mo, walang ititirang buhay.
Bakit manggagawa mo yon? You are the least, you are the weakest in your clan and the least because sabi ni Lord, I am with you. Yes, maybe wala kang magawa ngayon. Ang tingin mo sa sarili mo, wala ka ng pag-asa. Kumakapit ka sa patalim, kaya sugat-sugat ka na. Pag nangailangan ka, sa Bombay ka tatakbo. Pero ngayon, sinasabi ng Panginoon, I am with you. I am with you. So sabi niya, I will be with you. And you will strike your enemies. Sino dito yung naniniwala ka na sa buhay, sa pagsunod mo sa Panginoon, may kaaway? May kaaway. Sabi mo sa kanila, may kaaway. Oops! Pero huwag ka magkakamali. Ang kaaway mo, hindi yung asawa mo. Ang kaaway mo, hindi yung nanay mo. Hindi yung tatay mo. Hindi yung kapatid mo. Ang kaaway natin dito, yung kaaway ng Diyos. Yung pinagmumulan ng ugat ng lahat ng kasamaan. Sabihin mo sa katabi mo, yan ang kaaway natin. Kaya pakisabi sa katabi, kung kasama mo asawa mo, sabihin mo, kakampi tayo ha. Kasama natin ang Diyos. Amen. Now, sino dito yung masayang-masaya ka? Alam mo, kasama mo ang Diyos. So, ito yung sitwasyon, ito yung senaryo na merong promotion, na merong level up. Mula sa mahina, lalakas. Mula sa walang magawa, ngayon may magagawa. God calls us to be fruitful. So, dati kang pabigat, ngayon, ikaw na ang magbubuhat. God calls you to be fruitful. So, hindi po tayo papayag na a-attend lang tayo kung kailan natin gusto at kung ano yung gusto mo, yun ang ginagawa mo. Hindi pwede. Niloloko mo lang sarili mo. Ang maganda ngayon, maging totoo tayo. Sino dito yung aamin ka, nakagawa ka ng mali? Just raise up your hand with all honesty. Huwag mo na akong tingnan, huwag mo na tingnan yung katabi mo. Meron kang matindi rito. And I just want to pray for you right now. Lord, I am so sorry may nagawa akong mali sa'yo. Just raise up your hands and close your eyes. And I will pray for you. Lord, may mga bagay na nagawa kaming evil. Mga bagay na masasama. Naisip na salita, nagawa. Lord, patawarin mo po kami. Nagduda kami sa aming kapwa. Lord, yung iyong salita, hindi namin sinunod. Naging ma-pride kami. Lord, we are so sorry. May mga bagay kang pinagagawa sa amin na hindi namin nagawa. Lord, we are so sorry. And Father, i-bless mo po ang mga kapatid kong ito na lumalapit sa'yo. Humihingi ng tawad sa'yo. Pour out your forgiveness today. Pour out your forgiveness today. Lord, we want you to be with us. Lord, sapagkat kung hindi mo kami patatawarin, hindi mo kami masasamahan. Kung hindi mo aalisin sa amin ang kasalanan, Lord, hindi kami mabubuhay sa kabanalan. So, Father, lumalapit kami sa'yo. Patawarin mo kami. Lahat ng kasamaan sa amin, Lord, sa pangalan ni Jesus, tanggalin mo na ito. In Jesus' name, amen and amen. Sino dito yung masayang-masaya ka na nawala ang impluensya ng masama? Nagkaroon ng liwanag ang iyong isipan, nagkaroon ng direksyon ng iyong pangitain. Kasi may nakikita ka na ahead of you. Because God will be with you. God is with you. Sabi mo sa katabi mo, sasamahan ka ni Lord. Now, sino dito yung masayang-masaya ka na alam Diyos kasama mo? So, ito yung sitwasyon, ito yung senaryo. At ang sabi ng verse 17, tingnan nyo po. Nung sabi niya, lahat yan titirahin ko, lahat yan ako na ang gagawa para sa'yo kasi sasamahan kita, magtatagumpay ka. And then verse 17, sabi niya, Gideon replied. So, this is a great communication. So, magandang pag-uusap to. Sabi mo sa katabi mo, magandang pag-uusap. Sino dito excited ka na pipiliin mo kausap mo? Pangalawa, pipiliin mo, papakinggan mo. Hindi porke masaya, sama-sama, tama. Ang totoong tama yung sinasabi ng Panginoon. At doon tayo sa sinasabi ng Panginoon. Amen? At huwag niyo ninyong kukontrahin kung ano sinasabi ng Diyos sapagkat kayo rin na mahirapan. Kayo din ang lalayo. So kaya sabi diyan, Gideon replied, if now I have found favor in your eyes, give me a sign. Give me a sign. Bigyan mo ko ng palatandaan. Kaya hindi lahat po ng naririnig natin, paniniwalaan natin, kailangan ng palatandaan. Sabi mo sa katabi mo, kailangan palatandaan. Huwag naman yung mga palatandaan ganito. Pag lumingon ka, akin ka.
Huwag naman yung ganun, mga palatandaan. Wala ka kwenta-kwentang palatandaan yon. Pag nag-reply ka, tayo na. Hindi rin ganun. Mga kasama, may palatandaan. Are you with me? So this is the Word of God na dapat na-recognize natin. Tandaan niyo po, kung itong salita ng Diyos na ito, sabi niya, bigyan mo ako ng palatandaan. Tandaan niyo, hindi lahat ang naririnig mo, hindi na lahat na nararamdaman mo galing sa Diyos. There is a strong evil influence around us that entice us to do evil. When we entice to do evil, when we do evil, the evil things we have in our life. So, kaya yan yung malaking panganiban. Sabi niya, give me a sign that it is really you are talking to me. Sino dito ang gusto mong kausap? Si Lord lang. Huwag kayong makikipag-usap sa demonyo. Alam niyo, ang pinakamatindi sa lahat, ang demonyo nagkatawan tao. Tapos kasama mo pa palagi, alam mo, sa church, ganito sa church. Lagi na lang tayo parang kontrabida sa church, no? Sino na lang ang tama lagi, ano? Nagiget niyo po ba mga kasama? Hindi po kalaban ng church. Hindi po kalaban si pastor. Ang demonyo ang kalaban mo, huwag mong pakinggan yan. Hindi porke nagsama-sama kayo, tama na. Sino may naiintindihan ngayon? Ang tama ay tama kasi pag gumawa ka ng tama, may resultang tama. Kaya sa resulta, sa dulo, magkakaintindihan kung sino talaga ang tama. Yung may magandang bunga. At marami ngayong parang masaya. Parang tama, pero pagdating sa dulo, malungkot. So we need to understand these things. Sabi niya, it is really you are talking to me. So sabi niya, kailangan maintindihan ko na Panginoon, ikaw talaga to. Kasi marami akong impormasyon, marami akong nakikita, marami akong naririnig, pero Panginoon, yung sayo ang gusto kong magawa. Sino masayang-masaya dito? Magagawin mo lang yung mga bagay na pinagagawa ni Lord. So yan ang kanyang sitwasyon, yan ang kanyang kondisyon. He is the weakest and he is the least among his family. But he had a word. The Lord is with him. Kaya lang hindi emosyon yan. Gusto niyang makita yung tanda na talagang si Lord ang nagsasalita. Tama po ba mga kapatid ko? Kaya wag yung mga, ay may word ako ni Lord. Ang word ni Lord din nagbabago. Ang word ni Lord hindi sumusuko. So kaya hindi natin siya pwedeng i-manipulate. Naiintindihan niyo mga kasama? Sino dito yung masayang-masaya ka, naiintindihan mo ito, nakukuha natin ito. And then verse 18, sabi niya, please, do not go away. Do not go away. I come back and bring my offering and set it before you. Sabi niya, please, do not go away. So sabi niya, huwag kang aalis. Kung ikaw talaga to, huwag kang aalis. Sapagkat may patutunayan ako. Gusto ko na merong proof. Gusto ko na merong evidence. Gusto ko na merong sign. Sabi niya, I will bring my offering. Sino excited dito? Naiintindihan mo na kung anong offering? Ang offering pala, hindi pala yung kasama sa program. Ang offering pala, lifestyle natin ito. Sino masayang-masaya dito na mula ka sa pinakamahina, pinakamaliit, pero naintindihan mo dahil sa offering, ibang gagawin sa akin ni Lord. So, yan po yung ginagawa. And sabi dyan, sabi ng Panginoon, and the Lord said, I will wait until you return. I will wait until you return. Sino dito yung fresh sa'yo yung word ni Lord? Napaka-sweet niya, tama? Alam mo yung mga tao, maraming nangako, hihintayin kita. Pero hindi nakahintay. Si Lord iba. Pag sinabi ni Lord, nangako ka, si Lord hihintayin ang pangako mo. Pag sinabi mo mag-o-offer ka, sabi ni Lord, hindi ako alis. Hihintayin kita. Because our God is a God of covenant. Amen. So kaya itong hindi lahat nagiging fruitful. Hindi lahat nagiging productive. Ang nagiging fruitful and nagiging productive, depende sa respond natin. Depende sa attitude natin. Kaya palagi kong pinauulit-ulit sa atin na kaya natin binabantayan ang ugali natin kasi yung ugaling masunurin, yun lang ang tagalangit.
Uulitin ko ulit, yung pong masunurin, yun lang po ang tagalangit. At alam niyo po ba, ang pagiging masunurin, ugali din po yan. Malalaman mong masunurin ka sa panahong ayaw mong sumunod. Nakasunod ka. Totoo tayo, nasanay tayo mga tao talaga, lalo yung mga Pilipino, may kanta pa yan eh. Laki sa layaw. Laki sa layaw. Yeah, marami talaga mga Jeff Rock sa Kristiyano, Ayaw ng disiplina, ayaw ng discipleship, gusto laki sa layaw. Wala kang pakialam, ganito gusto namin. Mga kasama, hindi may standard ang buhay ng mga anak ng Diyos. Imagine mo, namatay si Kristo para sa'yo, para gumawa ka ng mali. Ano naman yun? Hindi yan resulta ng relasyon. Hindi yun resulta ng pag-ibig. Kaya itong ginawa po ito ni Gideon, napakaganda nito. No, sabi niya, I will return. And then verse 19, Gideon went inside, prepared a young goat, and from an ephah of flour, he made bread without yeast. Putting the meat in the basket and each brought in a pot, and brought them out of the oak, and offered them to him under the oak. Verse 20, and the angel of God said to him, take the meat and the unleavened bread, place them in this rock, and pour out the broth. And Gideon did so. According to the word of the Lord, ginawa ni Gideon. Sabi mo sa katabi mo, may instruction. Dapat sundin ang instruction. So kaya ang buhay na may disiplina, sumusunod sa instruction. Pero tandaan nyo, yung mga taong walang disiplina, hindi sumusunod sa instruction. So, lagi nating tatandaan, God wants to transform our nature. Pakisabi sa katabi, gusto ng Panginoon na baguhin ka? Sino dito ang excited ka na magpapabago ka sa Panginoon? You don't need to be perfect. But you need to change. You need to be transformed because this is God's design for our life. Without changing our nature, there is no fruitfulness. Pag hindi tayo nabago, wala pong fruit sa atin. And what is the fruit? The fruit is, fruitfulness, fruitful means the ability to produce result. No, the ability to produce results. So, ibig sabihin, kung talagang fruitful ka, ang life mo may result. Alangan namang naligo ka na, mabaho ka pa rin. Pagka po naligo ka, ang resulta niyan dapat mabango. Alangan namang naligo ka, madumi ka pa rin. Dapat ang resulta niyan, lumilinis ka. So, hindi pwedeng ginagawa natin ang isang bagay na walang bunga. Hindi pwedeng Kristiyano ka na hindi nagbabago. Tingnan mo yung katabi mo, hindi pag-attend ang solusyon. Totoo ba na maraming umattend pero hindi nagbago? Tingnan mo yung katabi mo, congratulations sa'yo. Sabi mo, congratulations. God wants to change your nature. No, babaguhin ng Panginoon yung kalikasan natin. Dati kang pasaway, ngayon magiging masunurin. Dati kang mahirap, ngayon papa-asensuhin ka ng Panginoon. Dati kang mahina, papalakasin ka ng Panginoon. God wants to change our nature. So, yan po yung gusto ng Panginoon sa atin ngayon. Kaya Kanya tinawag para po mag-reveal ng glory ni Lord. And naintindihan po ni Gideon ang mga bagay na ito. Kasi ito yung kanyang reaction towards the situation and towards the Word of God. Tandaan niyo po, kahit na anong pangit na sitwasyon o kahit na anong magandang sitwasyon, ang masusunod pa rin yung salita ng Diyos. Hindi nagdahilan si Gideon, ang sabi niya, mahina lang kami, wala kami magagawa. Si Gideon, iba yung response niya. Ang response ni Gideon, number one, he knows how to worship the powerful God. No, ang worship niya, sabi niya, huwag kang umalis dito, hintayin mo ko, magbibigay ako sa iyo ng offering. He knows how to worship God. Tandaan natin, if we know how to worship God, worship changes our nature.
Kapag sumasamba ka, yung kabanalan ng Diyos nakukuha mo. Yung kasalanan, naiiwasan mo. Hello? May kausap po ba ako? Worship changes our nature. Yung kasalanan, naaalis, pero yung kabanalan, na ilalagay. Worship changes our nature. Kaya po napakahalaga na you are a seeker of the presence of God. Sabihin mo sa katabi mo, dapat hinahanap lagi ang presensya. So, presensya ng Panginoon, lagi nyo hanapin. Because worship is an attitude of the heart. Kung anong klase ng puso mo, i-reveal sa worship. Kaya nga po, hindi lahat na nakapakinig ng salita ng Diyos nagbago. Yung pong iba lumala. Hindi ho lahat na nakarinig ng salita ng Diyos lumapit sa Diyos. Yung iba nawala. It determines your character. When you are worshiping God, it reveals who you are. Alam niyo po ba ang pinakamasakit sa lahat? Yung po bang akala mo yung Diyos dito ay Diyos sa ibang lugar? Iisa po ng Diyos. Kahit saan ka pumunta, ang hangad ng Diyos, magbago tayo. Hindi pwedeng nagsisimba ka dito, nasaktan ka ng konti. Lilipat ako dyan kasi gawa nila. Yung pastor doon, sabi, grabe yung pastor doon, pinatatamaan kami. Tsaka yung mga kapatiran doon, mapanghusga. Alam mo ba, pag merong ang nagagawang mali, ganyan na nararamdaman mo? Ang importanteng ayusin natin yung relasyon natin sa Diyos. Kasi pag ayos ang relasyon mo sa Diyos, walang arguments ang kaaway sa'yo. Kahit na anong bulong ng kaaway, hindi mo yun naiintindihan kasi alam mo yung intimacy mo kay Lord. At kahit pa ilang simbahan ang puntahan mo, basta hindi ka masunurin sa Diyos, hindi ka anak ng Diyos. Don't fool yourself. Worship changes your nature. Dati akong salbahe, pero nagpuri ako sa Panginoon. Inayos ang Panginoon ang puso ko. Dati, puro masasama ang laman ng puso ko, masasama ang laman ng isip ko, masasama ang nasasabi ko. Pero ngayon, binago ako ng Panginoon. That's worship. Sino excited dito mag-worship kay Lord? Kaya kung may mga pangit sa'yo, sabihin mo sa katabi mo, kung may mga pangit sa'yo, huwag ka mag-alala, gaganda. Kasi pag pangit ang puso mo, pangit ang isipan mo, pangit ang masasabi mo. At kapag pangit ang masasabi mo, pangit ang magagawa mo. At kapag pangit ang nagawa mo, pangit ang resulta. Kaya ang resulta, tingnan mo sarili mo, kumusta ba ako? Nagiget niyo po ba mga kasama? So hindi mo titingnan yung ibang mga tao, uy, si ganito, si ganyan, kumusta kaya ako kay Lord? Tama po ba mga kapatid ko? Sino may naiintindihan niya yun? So He knows how to worship the powerful God because God is in control. Siya po yung makapangyarihan sa lahat. And when we worship the most powerful God, it changes our nature. Nagiging makadiyos ka, nagiging mapagmahal ka, nagiging mapagpatawad ka. Hindi mo pinapatulan ng masama. Sabi mo sa katabi mo, kasi mabuti ka. Kasi yung pong mga taong masama, talaga pong ang gusto nila pag-usapan yung masama. Uy, atin-atin lang to ha. Alam mo ba, ang daming issue, mga mais. Naggagather para sa issue. Hindi tayo naggagather para sa issue, naggagather tayo para sa glory. And when we are gathering together, when we worship God, God changes us. Kaya pag-uwi natin, mga bagong nilalang tayo. Mga malilinis tayo. Hindi nagmamalinis, malinis. Yung iba kasi nagmalinis na lang eh. Alam niyo ba na hindi ka magiging malinis kapag nagtapong ka ng dumi sa iba? Hindi ka pwedeng maging malinis noon. Yung tinanggalan mo dito, tapos tinapon mo dyan, malinis na ako. Mga kasama, maraming ganun. Iwasan yung mga taong ganun. Tingnan mo yung katabi mo, iwasan mo yan, ha? Iwasan natin yan. Tama po ba, mga kasama? May sense po ba ang sinasabi ko? Kasi wala talagang bunga kapag hindi ka totoong sumusunod kay Lord. Para lang talaga, para. Christian, sarap ng feeling kasi nakapag-charge. Sarap ng feeling, nakapag-charge. Nakaka-bless talaga. Pastor, ang ganda ng message. Binobola mo pa ako. Alam mo, kung totoong maganda ang message, may talab sa'yo.
magbago ka. Tama ba mga kasama? Kaya yung pastor talaga nakaka-bless talaga. Gusto kong kurutin ko, magbago ka na lang kasi. Sino may naiintindihan dito mga kasama? If you want to be fruitful, you must know how to worship the powerful God. Because if you worship God, it changes your nature. The more na nadidevelop sa atin yung Christ-like character. And I'm so excited. Pag uwi ninyo, kamukha nyo si Kristo lahat. Walang pamilyang magulo. Walang pamilyang magulo. Lahat may pagpapatawad, lahat merong pagmamahal, may kapayapaan. Bakit? Nag-worship kasi ako. Sino may naiintindihan dito mga kasama? Kaya iwasan yung mga taong ma-issue. Tingnan nyo buhay nila, tingnan nyo sinasabi nila, ngayon lang parang maganda yan. At ang pinakamahirap sa lahat, pinakamahirap sa lahat, yung nagkaroon ng pride. Ako na to, magaling ako. Mga kasama, hindi mangyayari yan kung wala nag-pray sa'yo. Nasaan ka ba nung nagsimula ka? Uhugin lang dati. Pero nung medyo kuminis-kinis na, alam mo kung sino na. Hindi ganun ang buhay. Tama ba mga kapatid ko? Yung nababati, uy, ang pogi mo ngayon. Parang iba na yung feeling. Iba eh. Alam nyo kasi dito lahat inaayos. Hindi porke unti-unti kang naayos, tapos na may aayusin pa sa'yo. Hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. So, hindi lang itsura nababago dapat, pati kalooban. Kapag maganda ang puso, maganda ang magagawa. Kapag maganda ang nagagawa, maganda ang resulta. Sinabi ko yan sa mga leader, sabi na isa, Pastor, paano po pag maganda lang ang muka? Pag mukha ang maganda. Sabi ko sa mapanganib yun. Pag mukha lang ang maganda, ang panloob, demonyo, delikado yun. Kasi marami talaga mapagpanggap. Mag-ingat kayo mga kabataan ha, hindi porke nandito sa church, matino. Meron dyan magchat-chat sa'yo. Wave lang. Pag nag-reply ka, yari ka. Magkakaroon na kayo ng conversation. Later on, may group chat na kayong dalawa. Imagine mo kayong dalawa lang, may group chat pa. Masyado lang kasing intimate. Nagiget yun. Pero mga tapasin nyo, ang pinag-uusapan doon, puro mga pampalayo sa Diyos. Pero pag totoo ka nag-worship, yung mga bagay na mali, marirealize mo. Tandaan nyo po, hindi po porke umiyak ka, tumululuha mo, pati sipon mo, nagbago ka. Tama po ba mga kasama? Nakakabilis talaga yun. Gumaganon pa talaga eh. Pag uwi, salbahe pa rin. Makalokohan pa rin, babaero pa rin, lalakero pa rin, nang wave pa rin. Hi. So mga kasama sila dito, excited ka na, if you worship God, it changes your nature. Basta totoo talaga, wag niyong pipikein. No, kasi ang prutas, hindi kayang pikein. Ang totoong prutas, kusang lumalabas. Kusang lumalabas. Maganda pong maintindihan natin ito. And dito sa pinag-usapan natin, si Gideon, he knows these things. He had a word from God. Meron po siyang word mula kay Lord. And sabi niya, you are a mighty warrior. You are a mighty warrior of God. Because I am with you. I will be with you. Yun yung sinabi ng Panginoon sa kanya. Kaya nga sabi niya, kinonfirm niya to eh. Lord, ito ba ay galing talaga sa'yo? So kung galing sa'yo to, Lord, hintayin mo ko dito. Huwag kang aalis, Lord. At alam mo sabi ng Lord sa kanya, hindi ako aalis. So, if you have the powerful word of God, when you have the powerful word of God, it changes our nature. Ganon kakapangyarihan yung salita ng Diyos. Alam niyo ba na ang mundong ito nilalang sa salita ng Diyos? He created this according to His word. When God said, let there be light, and there was light. When God said, let there be soil, and there was soil. Nung sinabi ng Panginoon, and let there be plants, nagkaroon ng plants.
It is according to His Word, the powerful Word of God. So tandaan nyo mga kasama, nung sinabi ng Panginoon sa tubig, magkaroon ng isda, nagkaroon ng mga isda. Tandaan nyo, ganon kapangyarihan ng Diyos. Yung pong tubig ay kayang maging tubig ng walang isda. Pero ang isda, hindi niya kayang maging isda na walang tubig. Ang lupa ay kayang maging lupa kahit walang puno. Pero ang puno, hindi kayang maging puno kung walang lupa. So what is my point? My point is this. Ang Diyos ay pwedeng maging Diyos kahit wala ka. Kahit wala ako. Pero hindi tayo pwedeng maging tao na wala tayong Diyos. So you need to honor the word of the Lord because the word of God changes you. Kaya nga pinagdi-devotion tayo, pinagbabasa tayo ng Bible. Para yung katotohanan, yun ang masaturate sa atin. Yun yung mababad tayo sa totoo, sa tama. Para mawala ang kasinungalingan. Alam niyo po ba, meron pong nagtatrabaho po sa Bangko Sentral, and then hawak pa lang po nila, alam na po nila ang pera pagpeke. No, hawak pa lang nila, alam na nila kapag ka ang pera peke. At meron pong isang na-curious, kahit pikit sila, kahit walang Blu-ray scanner, alam nila kung peke. At hindi sila nagkakamali. Meron pong isang nagtanong. Sabi niya, paano nyo nalalaman yung peke? Sabi niya, madali namang malaman ng peke eh. Hawak pa lang namin, alam na namin yon. Kasi sanay kaming laging humawak ng totoo. Pakihawakan mo nga yung katabi mo. Pakiramdaman mo ng konti. Kung sanay kang humawak ng totoo, dama mo yan. Kung sanay kang humawak ng hindi totoo, kaisa kayo. It changes our nature. Amen? Sino dito babaguhin tayo ng Panginoon? So talagang wala sa pag-attend. Nasa resulta talaga. God calls us to be fruitful. Tandaan nyo, ang bunga, hindi po tayo makikinabang. Iba ang makikinabang niyan. And last, Gideon, he knows how to give the best offering for God. Si Gideon, iba po yung naintindihan niya eh. Siya po yung pinaka-least, siya po yung pinaka-weak na clan. Pero nung maintindihan niyo yung calling ng Diyos sa kanya, sabi niya, hindi ako aalis dito. Huwag kang umalis dyan, magdadala ako ng offering. You know, ang offering is not the money. Offering is an attitude. Offering is an attitude. Tandaan niyo po, pwede kang magbigay ng hindi nagmamahal. Pero hindi ka pwedeng magmahal na hindi ka nagbibigay. So when you give, God looks at your heart. Tinitingnan ni Lord yung generosity ng heart mo. Kaya hindi ho lahat na nagbibigay, natutuwa si Lord. Kaya ho hindi lahat na nagbibigay, tumitibay kay Lord. Kaya ho hindi lahat na nagbibigay, tumatanggap kay Lord. Kasi God looks at the heart. Tingnan mo yung katabi mo, puso sa puso. Because when we make an offering, offering can changes our nature. Tingnan mo itong si Gideon, dati siyang mahina, dati siyang least, pinakawalang kwenta, pero dahil lang sa nag-offering siya, the rest is history. Marami siyang napagtagumpayan. Marami siyang laban na napagtagumpayan at ang bansang Israel ay nakarating doon sa lugar na pinangako ng Diyos sa kanila. Unless God changes our nature, we will not be fruitful. So, yan po yung gusto ko pong makuha ninyo ngayon. Do not deceive yourself. Hindi mo pwedeng dayain ng Diyos. Unless God change our nature, we will not be fruitful. Kaya po, kapag binago ka na ng Panginoon, doon na po magsisimula ang mga bunga sa iyo. Now, sino dito yung masayang-masaya ka, naiintindihan mo itong mga ganitong bagay ngayon? Lord, I am so thankful kasi binabago mo ko. Nagpapasalamat ka ba palagi kapag merong nagkukorek ng buhay mo? Yan ang magandang ugali, mga kasama. Kasi ang gusto ng Panginoon, baguhin niya tayo. Kaya po dito sa church natin, meron po tayong discipleship, meron po tayo ditong cell group, meron po tayo ditong community. Mag-engage po kayo dyan.
No, sa mga ginagawa po natin. Yung pumupunta po tayo sa komunidad, nagpe-pray tayo ng mga tao, nagbe-bless tayo ng mga tao, tinutulungan natin sila. Kaya po, bawat barangay, dadalhin natin para sa Panginoon. Ganyan tayo tinawag ng Panginoon. Tandaan niyo po, hindi ka tinawag para maging malungkot. Hindi ka tinawag para maging bigo. Hindi ka tinawag para sa mga bagay sa mundong ito. Tandaan niyo po, may mga issue cycle sa buhay. Yung issue cycle natin sa buhay, yung mga issues natin na sometimes ginagawa nating excuse. So tandaan niyo po, your issues in life, no, your cycle in life, sometimes it will become issues in life. Ano yung mga issues sa buhay? Yung mga excuses natin. Pakisabi sa katabi, mga excuses. So if you have excuses in life, tandaan nyo, issue cycle in life yan. Ano yung mga cycle na yon? Yung estudyante, nag-aaral. No? Yung estudyante, nag-aaral. Pagkatapos na mag-aaral ng estudyante, magtatrabaho. Tama? Yung ba mga cycle? At kapag nagtatrabaho na, mag-aasawa. Pag mag-asawa na, magkakaanak. Pagka nagkaanak, magkakaapo. At yung mga apo na yun, lahat yun, dahilan yun, wala akong time. Hindi ako makakasunod. Imagine mo, yung pag-aaral, naging hadlang para sa pagsunod sa Panginoon. Yung trabaho mo, naging hadlang para sa pagsunod sa Panginoon. Yung iyong pamilya, naging hadlang para sa pagsunod sa Panginoon. Tatanda lang tayo. Tama po ba? Mauubos lang yung buhay natin. Pero ang nababawasan yung dulo. Kasi we are not concerned about our now moment. Ang buhay mo ngayon, nagdidetermine ang future mo. Kung ano ang gagawin mo ngayon, yan ang future mo. Kung ano ang ginawa natin noong nakaraan, tayo ngayon kasalukuyan. At kung ano yung kasalukuyan, yun ang future natin. Tandaan nyo, yung now moment natin, pampalapit sa Diyos, hindi pampalayo. Huwag na nyo isipin na, saka na lang ako babait kay Lord kapag malapit na ako mamatay. Hindi mo alam kung kailan ang oras mo. Hindi mo alam kung kailan ang oras mo. Kaya, wag nyo, yung pag ganito yung, bro, gawin natin, Pastor, hindi pa po time. Gusto kong sabihin, kunin kaya ito ni Lord ngayon. Imagine mo, para siyang Diyos, nagbibigay ng time kay Lord. Hindi ba ang Diyos ang nagbibigay ng time sa atin? Pastor, wala akong panahon eh. Darating din tayo dyan. Gusto kong kunin, Lord, kunin mo na ito ngayon. Kunin mo na to, Lord, para maintindihan niyo sinasabi niya. Gusto kong gawin, buti na lang hindi talaga ako ang Diyos. Naiintindihan ko talaga na ang nababawasan, mga kapatid, yung dulo. Pagdating sa dulo, tandaan niyo, mga kasama doon, nakakatakot. Yung ngayon mo, ang nababawasan dulo, unti-unti. Subukan mo ngayon, kumain ka na masasarap, lahat ng bawal kainin mo ngayon, iikli buhay mo. Ganun talaga. Huwag ka magbago ngayon, maging salbahe ka pa rin. Yung relasyon mo sira. Yung credibility mo sira. Yung tingin ng mga tao sa iyo sira. Bakit? Hindi mo kasi inayos eh. Tapos ganito mga dialogue, mapanghusga sila. Hindi mo kasi inayos eh. Pakiramdam mo lang, daya lang yan ng kaaway para wag ka magbago. Ang pinakamasarap, nagkamali ka, binabago ka ng Diyos. At welcome ka sa lugar na to. Tama po ba mga kasama? Lahat po ng makasalanan, welcome dito, yung handang magbago. Pero yung hindi, mahirapan ka talaga dito. Pakiramdam mo, tinitira ka palagi. Yung bang parang hindi ka pamilya, yung kamag-anak lang. Nakaranas ka ng makitulog sa kamag-anak. Yung paliligo mo, hindi ka masyadong palagay. Tama? Kahit hinahainan ka ng pagkain, breakfast halimbawa, lunch, o kaya dinner, hinahainan ka ng pagkain, hindi ka makakain ng ayos kasi hindi mo bahay. Ilag palagi ang kilos mo. Bakit? Hindi ka kasi taga ron. So, ano ang gusto kong sabihin sa inyo? Kung ikaw ay taga Raining Light, hindi ka ilag na taga rito ka. At hindi kami kalaban. Hindi kami kaiba. Hindi kami nagbabago. Baka ikaw lang. Dapat ang pakiramdam mo, inaayos mo yan eh. Parang nagbago sila. Uy, baka ikaw. Nagbibintang lagi tayo. Tama po ba mga kasama? So, ang focus natin dito, gawin ko anong pinagagawa ni Lord. Abala tayo sa pinagagawa ni Lord. Hindi tayo abala sa issue. Wala tayong panahon sa issue. Abala tayo sa pinagagawa ni Lord. Napapagod tayo, namamala tayo, nanghihina tayo, nalalambot tayo, pero
yung sa pinagagawa ni Lord. Bakit? Lahat ng bagay na ginagawa ko ngayon, nagdadagdag para sa future. Nagdadagdag ng aking relasyon sa Diyos, nagdadagdag ng aking lakas, nagdadagdag ng aking buhay. Bakit? Yung ngayon ko, inaalagaan ko. Tandaan nyo, kung ngayon hindi kayo sumusunod sa Panginoon, di lalo sa dulo. Do not deceive yourself. Offering is very important. So, 3 bagay ang gusto kong tandaan ninyo. You must know how to worship the powerful God. And you must be founded by the Word of God. And last, you must know how to offer the best offering for God. Because those things changes your nature. Because God calls you to be fruitful. So I just want to pray for you. Let's stand in our feet. God calls you to be fruitful. And isa pang meaning ng fruitful is to become. Fruit is to become. To manifest. To become and what? To manifest. May puno po ng mangga sa amin. Sa likuran namin. At ngayon po may bunga na. May bunga po yung mangga sa amin. Sa likuran. Pero noong pong mangga siya, pero puno pa lang, dahon pa lang, hindi mo ma-appreciate. Puro walis lang ng damo. Pero nung mamunga na siya, na-appreciate mo yung bunga, natitikman mo na yung lasa niya. At ang bunga, mga kasama, wala pong puno na kinain ang kanyang bunga. Ang bunga para sa iba. Kaya po, if you are willing to be called by God, if you are willing to be fruitful, let other people benefit on your fruit. Hindi po tayo pumupunta rito para sa masarap na pakiramdam. Hindi po tayo pumunta rito para ma-bless. Bago ka pa pumunta rito, bless ka na. Bless ka na. That is God's design for our life. Ang babantayan lang natin, walang anumang bagay na masama sa atin. Walang masamang puso, walang masamang pag-iisip, walang masamang salita, walang masamang ginagawa para walang masamang bunga. Para walang masamang resulta. Dapat maganda ang puso, maganda ang isipan, maganda ang sinasabi, maganda ang ginagawa, para maganda ang resulta. Pag tama ang puso, tama ang isipan, tama ang sinasabi, tama ang magagawa, tama ang resulta. God calls you to be fruitful. Magandang resulta ang gusto ng Diyos sa iyong buhay. At kung gusto mo yan, just raise up your hands. Evaluate yourself. Hindi po ito para sa 2 hours activity natin this Sunday. But it is for you to change, for you to transform. Because God wants to transform our nature. God wants us to become like Christ. That is our ultimate goal. Ang goal natin hindi yung maka-attend. Ang goal natin maging kamukha natin si Kristo, maging kaugali ni Kristo, maging kapangitain natin si Kristo, maging kagawain tayo ni Kristo, at makasama tayo ni Kristo. Just raise up your hands and we will pray. Father, thank you for this time. Thank you for calling us to be fruitful. Thank you for the life of Gideon. Thank you for the nation Israel who uses us, Lord, ngayong hapong ito. Thank you, God, at nauunawaan namin, Panginoon, na meron kang magandang plano sa amin. Lord, help us to worship you. Help us, Lord, to be founded only in your word. Siguraduhin namin, Panginoon, na hindi po ito emosyon. Siguraduhin po namin ito hindi lang kaalaman namin, kundi ito po talaga ang iyong salita. Kasi mapandaya ang kaalaman, mapandaya po ang damdamin, pero ang salita mo, yan talaga ang totoo, Panginoon. Lord, turuan mo po kami na ang pundasyon ng buhay namin ang iyong salita. At turuan mo rin po kami, Panginoon, na mag-offer ng the best offering para sa iyo. Kagaya ni Gideon. Lord, at tinitingin mo kapag nag-o-offer, hindi yung mga bagay na binibigay namin. It is not the amount, it is not the quantity, but the attitude of the heart. Because offering, it pleases to you. Natutuwa ka, Panginoon, nalulugod ka, Panginoon, sa offering namin. At bago kami makapag-offer ng the best,
yung buhay muna namin ang i-offer namin sa'yo. Lord, we offer our lives to you. Lord, consume us right now. Consume us right now. Father, bless your people. Change the nature of your people. Lord, ma-develop sa amin ang Christ-like character because you called us to be fruitful. Lord, in the name of Jesus, I pray, bawat isa sa amin magiging fruitful. Makikita sa amin, Panginoon, kung ano ang iyong salita, ang iyong kalooban, ang iyong paraan, makikita sa buhay namin. Lord, magliliwanag po kami, Panginoon. At God, mag-glorify ka sa buhay namin. Lord, marami kaming mga kalukuhan, marami kaming mga kahinaan. Pero Lord, dahilan sa biyaya mo, mawawala ang lahat ng ito, Panginoon. We are applying the blood of Jesus into our lives. Salamat po, Panginoon. Sa pangalan po ni Jesus, Amen. Amen.